Naghahanda namin yung bagyo talaga. Andito ako ngayon sa taas at naghahanda rin kami dito sa bubong na ito. Yung mga butas-butas po nito, mga tawag dito. Yung mga kanal-kanal lang para sa bintana. Mga mapuno, tinatanggal namin yung mga ganto. Mga dumi-dumi sa butas. Punta po doon. Good morning po. Pagigising ko lang. Ang oras ngayon ay alas 6. At hindi tayo nakabalita kagabi kasi nakatulog tayo ng madaling araw na. Pero naghanda kami kahapon at ngayon hindi ko alam kung may pasok, pero buti na lang nag-text po si Ethan sa atin. Ayan, nag-text si Ethan at nakalagay dito yung Chinese na 724 at parating daw ngayon yung bagyo. Kaya pala simula po kagabi mga bandang alas 8, dire-diretso po yung ulan sa kahangin, pero hindi naman po ganun kalakas yung hangin. Pero ngayon po malakas po yung ulan, so wala pong pasok ngayon, araw ng Miyerkules dito sa Taiwan. Naglabas sila ng forecast ngayon, so basahin ko po sa inyo. Ito po yung lagi kong titingnan sa sa news ng Taiwan, Taipei Times. Yan yung pagkakatiwalaan na nilang balita. Ayan, Typhoon Gaimi po lang tawag dito. July 23 yung pasok ng bagyo rito. Alis niya ay 25 saka siya makakalabas. So 24 ngayon, Miyerkules, Huwebes po, nandito pa rin siya, palabas na. The storm will bring rainfall mainly to northern Taiwan, Yilan country and the mountainous area. So sa Yilan po ang pinakang apektado. Pinaghahanda ng government ng Taiwan sa posibleng mangyari na flood, lakas na baha sa mga ilog saka sa mga dagat, sa mga bigla. Galing daw po kasi bundok po yung mga malakas na pag-ulan sa Tamsul River saka sa mga parting eastern saka southwestern mga coastal area. Lahat po ng bansa ng Taiwan daw, lahat po ng mga lugar sa Taiwan, so nagagaling daw po yung malakas na baha sa ulan sa mga bundok. Kaya ingat daw po tayo. So wala pong pasok ngayon, Wednesday to Thursday, pero pag humina ng Thursday siguro makibalita tayo sa company. Pero ito po yung anunsyo ng Taipei Times ng government ng Taiwan. Yan po, lakas ng ulan. Pagising lang po at pagising namin sobrang lakas, pero kagabi lakas pa rin ang hangin sa ulan. Start na po siguro ito ng bagyo. So ay naghahanda kami ngayon sa bagyo. Natali namin yung mga ito para hindi siya matangay ng ng hangin. Okay. Vincent, Taipong. Vincent. Yeah. Init. Nahakot po namin yung mga drum kasi po darating na yung bagyo. Napakadilim na po ng panahon kasi hindi pa mataniman itong mga palayan dito kasi baka masira ng hangin. Darating na bagyo, so prepare po kami. Ako po yung tagahakot, si tagalagay. Nahakot po namin dito yung mga drum para sa bagyo. Ito, tapo na ito, no? Sa'yo yun. Dahil pa po, ayan pa. Ikan dito. Hindi ako marunong magsabit niyan.
Tugutin lang yan. Yung basura. Basura pero mahal yan, no? Bakal yan. Ang pinag-grinda nila Ethan. Baka isang buwan na yung sahod natin dito. Oo. Ilang kilo siguro mga ganyan? Siguro mga 100 mahigit, no? Hindi lang, 1 kilong ganyan. Oo, siguro. Depende. Ay, hindi, ang timbang pala, ang timbang. Depende ka sa maliliit. Taktak Yung lang. mahal. Kasi tulak mo. Hindi, para na sa Ha? Crane ng ano, mag-ano talaga. Talaga hindi ito gagamit ng lakas na. Bigat kasi yan eh. Ayun, kilo na yun. Sahod na yun. Hakutin na natin ito. Tagahakot kami, nagpamilk si Lupan. Ayan o. Lagay ko muna sa rep para hindi uminit. Bubble siya, yung pinakamahal na milk tea. Hakot na ulit tayo. Pawis-pawisan kami. Grabe, dito po namin sinasalansan. Yan, nandito. Matasta sa talian ito para hindi masangay ng bagyo. Pasok na ng babies. Okay. Yeah, sure. Yan, sabi ito, dahan-dahan lang. Yan, pawis-pawisan po tayo. Tinatalian na ng aking kasama. Gamit yung ganito. Ito, steel wire to. Natalian na niya. Ang lakas na po ang hangin, no? Tingnan yung bayabas. Dami na pating bunga. So, may hahakotin po ako doon. Mga 6 pa. Pahinga muna kami. May mga 4 pa. At inom muna tayo ng milk tea. Nagpa-milk tea po si boss. At ang presyo nito ay nasa 100. So, inom muna tayo. Enjoy kasi init. Pasok ko muna sa rep ulit para lumamig, parang hindi siya malamig na eh. Lagyan sa pressure. Nandito natin. Kasi baka may makainom. Dito ko sa gilid. Ito ibaba ko. Akin naman to tubig na to. Akin yung tubig na yan. Binaba ko. Kasi itong aking milk tea, dito ko nilagay. Baka may makainom kasi. Yan po, pawis-pawisan. Natalian na po namin dito. Ito. 1, 2, 3 tali. Paikot yung tali yan. Back to work na po ako sa machine naman. Okay na po dito. Kahit hanginin na ito, hindi na po siya malalaglag ng labo-labo. Andito ako ngayon sa taas at taghahanda rin kami dito sa bubong na ito. Mga butas-butas po nito, mga tawag dito. Yung mga kanal-kanal lang para sa bintana. Mga mapuno, tinatanggal namin yung mga ganto. Mga dumi-dumi sa butas. Punta po doon. Tapak po ako dito. Init. Grabe. Naghahanda namin yung bagyo talaga. Yan, okay na po. Nalinisan namin yung ng bubong. Yung mga padaloy ng tubig. Mga kanal-kanal ng bubong. Saka nahakot na yung mga drum. Ayos na po. May hugas na pong kamay. Tapos back to machine. So hindi nila alam kung kailan dating ng bagyo. Baka daw bukas. Merkulis. Baka daw bukas. Merkulis o kaya Webes. Pag Friday. Balik ko sa trabaho po.
pa rin sa dati. Pukpok ulit tayo ngayon. Pukpok tayo. Ganda yung ano niya, meron sa mga natalikod. Ang matino ka din rin. Kaya kain po tayo. Nagpamerienda na naman si Lupan. Ano po, chicken. KFC. So kain na. Yan yung milk tea. Sobrang init po ngayon. May parating na bagyo. Tuloy-tuloy din yung machine natin ngayon. Kain muna tayo. Invite po si Lupan, yung aming boss. Pag Lupan po, ano, boss ang tawag, lalaki. Minsan milk tea, minsan shawarma. Kahit mahina yung company, may pamerienda. Katatapos ko pong kumain ng KFC. Marami pa po palang ano, KFC. Ilang bucket pala yun. Nagdamak pa tayo. Taga-alala din pala yung boss namin, kaya nagpapakain din ngayon. Parang celebration. Awan, parang nanunuyo. Kasi may mag-i-resign na naman po. Ayan po sa likuran ko po. Yan, ano po yung isang katrabaho namin. Nagrepasa na po siya ng resignation letter. At mahina na daw itong company. Taga-alala din siguro yung boss namin na wala na siya mga empleyado. Kasi nag-resign na din yung una, si Pambansang Kulukoy. Tapos siya, si Papa Ryan din, nagbabalak din na umuwi. Pero nasuhulan yata. Pero si Papa Ryan nagdalawang isipan. Pero ito sigurado na. Yan sa likuran ko. Kaya apektado po talaga ng away ng China. Itong Taiwan nangyayari sa product namin. Ay, walang mga product ko dito sa machine namin. Ay, binatakbo. Kunti na lang po kami nagtatrabaho ngayon kasi minsan walang pong pasok sila ng Webes saka Biyernes. Kami naman mga migrant, bihira lang po ang pasok ng Friday. Minsan mawawalan pa raw ng Thursday. Kaya yun, trabaho tayo habang may trabaho pa, trabaho tayo. Yan, last na po itong salang at ang oras po ay 16:43. So 5 minutes, ito na po yung nangyari ko. Yung ginagawa ko po rito, N1, ito pinapakinis ko. N2, papakinisin. N3, N4. Itong may maliit dito sa gilid, yan po papakinisin din. At pagsukat naman, sukat po dito kailangan 8 lang sir. 8 ang pinaka perfect. 5 to 10 okay. Pero kailangan bago sukatin, takaan muna, kailangan yung sukat sa takaan ang panukat tama. So 23 kasi minsan nadidisalign po yung panukat, kaya kailangan ano, sukatin ko dito sa sukatan niya. Tulad
dito, nakabago-bago. 21 lang, dapat 23. Dapat 23. Tapos dapat pag nasukat ng 23, dapat dito 0. Takto po. Tapos pagkatapos ito, lalagay na dito. Ayan, okay na po. Okay na. Nakabukas na lang ito. Pauwi na tayo. Maglilinis po ako ng machine. Kaya kailangan tatanggalin po yung mga ano, mga nakakapit na yan. Yan po, delikado sa mata. Yung mga yun, nakatatlo. Ang dami yun. So, lilinisan po natin bago umuwi. Na po, ito tatapon natin itong basura natin, yung pamerienda ng Lupan, milk tea saka KFC. Uwi na tayo. Pinduan ito na palawangan na. 大家有要卖的，你还是欠人家钱吗？对啊。 Yun pa, uwi na po tayo. Ito na si Katie. At dito sa banda rito hindi pa nagtataniman. Panahon po ay magulo. Para may nagbabadyang malakas na hangin. So po, uwi na po tayo. Yan, dito na ako ngayon sa bahay. At ito, nagpinaw na ako ng damit. Saka nagsaing na din dito. Wow, may tira pa ditong toyo kaninang umaga. Bigay ni Dudoy. Yan, salamat kay Kadudoy Channel. Nagsaing ako rito. Ngayon po ay bibili ako ng mga ulam sa labas. Para pagdating natin dito, in-ini na. Para yung ulam naman mainit. Mahirap kasing muna lutuin yung ulam. Lalo wala pa tayo nabibili. Mahirap mauna maluto yung ulam. Kasi pag lumamig na yon, so yung kanin na iniintay, magugutom tayo, diba? Mas masarap kainin yung ulam pag mainit pa, diba? Ganyan din yung love, kailangang masarap ang samahan pag mainit pa. At pag lalamig na, yan, awayan na, angit na. Una-una alalayan, yung mga girlfriend, boyfriend, alalayan, tawag ng tawag, hindi ako makatulog, be. Tapos pag nakasal na, pag may anak na, patulog ka nga. Patulogin mo ako. Gusto pang matulog kaysa kausap yung asawa ko, kaysa makita yung mukha ng asawa. Joke lang po. Sige, bili po tayo ng ulam. Dito na tayo ngayon sa supermarket. May dala tayong tray. Nakita na naman natin si ate. Siya yung naka-assign sa mga halaman. Mga halaman, mga damo. Ay, hindi mga damo, mga gulay. Bukado, 49. Sarap to. 49 po, nasa kulang-kulang 100 ang isa. Per piece po yung ganyan, hindi natin itinda. Ito yung papaya, per piece. Tayo po bibili po ng masasabawan kung ano makita natin dito. So, masarap na ulam. So yung ulam po rito, pare-parehas lang lagi. Ayan, manok. So, wala pong pinagbago. Parang yung nakakako sa atin na magbabago. Mga ilang araw lang babalik ulit sa dati ugali. Away na naman. Kaya tinatawag away bati, away bati. Manok na natin isa. Bilhin na natin to. Bilhin natin 65. Laman. Kapag sabaw man lang tayo, lagi na tayong dry. Lagi tayong sabi nga nila laging walang katas
gatas ang kinakain. Wala sabaw ang kinakain. Cute naman ng aso. Naalala ko si Chan. Ayan, mga buto-buto po. Ay, hindi lang ako. Baboy. Pero hindi pa ako mahilig sa baboy. Bihirang-bihira ako kumain ng baboy. Makain ako ng baboy pero hindi naman po talaga yung lagi-lagi. Parang ayaw ko. Hindi ako sanay. Siguro simula kasi nung nag Saudi Arabia ako, walang baboy dun. Nasanay ako. Pag kumain ako ng baboy, parang ramdam na sikmura ako. Pero hindi ko sinasabing bawal kain ng baboy. Pinakain po lahat ng pagkain basta pagpapasalamat natin sa Lord. Lahat ng pagkain ay nalilinis ng panalangin. Depende po sa pananampalataya. Hindi kumakain lang ng gulay, so hindi po yan malaking issue. Kabuti, bumaba na yung kabuti oh. 11 na lang. So pag bumaba na, kumuha tayo. 11. Kaya pala, pinapayat nyo na eh. Ganoon din, kukuha ka ng dalawa, 20 to. So ito yung kabuti, dito. Yung papaya rin. Siyempre yung paborito natin yung papaya, ay kamote. Siyempre yung malaman ako ko. Malaman. Ito na yan, mushroom, kamote, marap. So hanggang bukas na yan. Yung paborito ko pang bilhin lagi dito, masarap na longganisa. Ito yung umaga. Ito po, try po ninyo yung may paminta. Yan po, ang pangalan po niya ay itinay sa mga nasa Taiwan. Sarap po yan, longganisa. Pwede rin po ito yung hindi maanghang. Yung kasi anghang yun, anghang nun, paminta lang. Ito ito po, normal lang po yung lasa niya. Pero napakasarap nito, promise. Wala po siyang harina, purong karne po. 89.90. Medyo mahal siya. Nasa 160. Ayaw na piraso. Dito tayo ng panulak. Siyempre, ay nagpamerienda po kasi si Lupan kanina. Nag-KFC sa milk tea, kaya busog na busog pa. Kaya parang tamad ako magbili ng panulak. Kaya parang late na rin yung kain namin ngayon. Kasi KFC, ilan yun? 2 manok na malaki. Tapos saka milk tea, tapos meron pang isang parang pancake na matamis. KFC rin. Saka na lang. Wala na kayo makita, kundi siya lang. Yeah. Ay naku, nahugot na naman. Tayo dito ng iba. Ano tayo dito? Ibang makikita natin, baka merong nakalaan para sa atin. Yun, ibang lahi yun. Madali tayo ng jowa na. Lalo ng asawa ko, makadali ako. Dito po ako sa Fruit Station. Ito yung ating pinamili. At nakita ko yung avocado rito, 49. Pero hindi ko maintindihan pa ng presyo niya, kaya translate natin. Per piraso ba o per kilo? Picture natin. Translate. New avocado. Kalagay new avocado, yuan jin. So wala nakalagay kung piraso, yuan jin. Per piece. Pili tayo. Kuha tayo ng isa. Masustansya kasi ito. Ayan, try po natin ito. Per kilo ito. Ayan natin. Ayan. Pag per kilo to, dali tayo 100 dyan. Pero gusto ko naman siya. Per kilo. No? 不是啦，不是每件49公斤，是一斤， 18. 一斤， 18.49. 对，一斤49块， Suan. 嘿嘿嘿 Ikaw to sao? 49. 这个哦，这个可能1斤多了，1斤多了，可能要60几块了。这一颗可能1斤呐， 18. 49块。你不要那么大颗，可以这个不要那么大颗啊。 Okay, this one is good. 要不要这个给你啊？ For you. 我不要那么大个，我要这一个。这个可以吃的，这个可以吃的，马上你吃的。你讲一斤49块，讲一动就一件死啊，高峰。You see? 这一个可能1斤呐，49块。 Okay. Thank you. Hindi natin na binigyan tayo ni Ma'am. Hindi natin maintindihan, ngiti lang tayo ng ngiti. Kasi nagsasabi mag-aral ako ng Mandarin.
Nag-aaral na po. Haba ng pilaw. Parang nung maliligaw ako, ganyan. Pero ako rin yung nakadali. Kahit nasa uli ako maliligaw. Joke lang. Tapos nag-iwalay rin kami. Sama ka Dila tayo dito kay Ganda. Ngayon na lang po paglabas at pagluluto. Ngayon natin malalaman kung magkano itong avocado. Kinikilo pala siya. 43. 70. I-shake po na rin po tayo. Medyo nadilim na. Pero magandang panahon pero parating na bagyo po. Sana hindi tuluyan pumunta po rito sa Taiwan. Kasi mahirap po pag may bagyo. Wala pong pasok yan. Dito na ako sa bahay ngayon at nahanda ko na rin itong mga hihiwain natin. Bawang, sibuyas, luya. Ito pinamili natin na kamote at mushroom. At ang pampalasa natin, patis, paminta, asin. At dito na rin yung manok na binili ko na may laman. Saka yung buto-buto, dalawang klase. Bali, 65 and 39, 60, 70, 80, 90, 104. 104 may ulam na po tayo. At ito 11. So, 115. 127. So 127. So masarap na ulam po yan. May sabaw hanggang bukas ng umaga. Dati po nagtataka ako sa ibang napapanood ko na hindi sila naghuhugas ng manok o karne pag binili na sa mga supermarket. Pero nung nagtanong ako, nung nagtrabaho ako sa Cheesecake Factory, saka nasa Saudi Arabia ako, at nakausap ko yung mga chef, nag-aral po sila ng mga about sa ganito, sa pagluluto, paano yung paglilinis. At karamihan po talaga hindi naghuhugas ng mga karne, mga ganito pagkagaling sa rep. Diretso na nila sa rep o diretso luto na nila. So bakit po? Pagkat ano po sa lababo o kaya sa mga pato kapag hinugasan nyo, mas prone daw po sa mga nagkalat na mga mercurio. Mercurio. Yan. Pero tayo po maghuhugas po tayo. At sabi ni Ma'am Tikya, shout out kay Ma'am Tikya, binabanlian daw niya yung kanyang karne na bibili. So ginagana ko po lahat ng inyong mga diskarte sa pagluluto. Lahat po tayo may sariling technique. Kaya po ako hugasan ko rin po ito. Okay po yung yung suggestion ng doktor at ng mga chef po. Yung malalaking chef na huwag na hugasan. Pero tayo po hugasan natin. Lalo itong manok po, lalo itong buto-butong manok, ano po yan, para maging fresh niya, lagyan po nila ng dugo ng baboy o dugo ng manok o pampa-fresh. Kaya hugasan natin. Isa pa, dalawang hugas, mga dalawang hugas po. Basang-basa na po ako ng pawis. Iba yung panahon ngayon. Ano siya, mainit na walang hangin. At yung kalawakan po, nagbabadya na may lakas na hangin kasi maitim. Basta tahimik, para nakakatakot. Huwag sanang tumuloy yung bagyo. Iwan natin luya. Maganda po yung luya sa mga karne. Sakit sa mata. Iba po kasi ano talaga. So gamit po tayo ng bawang sa manok pag-isa. Tutoy, kausap pala natin si Sayo. Pinapalitan ng diaper. Salamat po pala sa inyong prayer. Si Sayo na okay na. At takbo-takbo na. Bilis lang, no? Walang imposible kay Lord. So nahiwa na natin at mag-gisa na po tayo. Tapos pagka-gisa, habang naghihintay natin pinapalambot yung manok, hihiwa tayo dito para time is gold. Nagpainit pa ako dito ng kawali. Eh sayo. Tago bulaga. Saya lagyan nating mantika. Niloko tayo ni Sayo. Tago. Yan, lagyan po natin mantika. Tago. Ay, napakita tayo.
Tit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 . Dagat. Titititititit. Ay. Tuwan-tuwa eh. Tapos sayo, sayahin na. Tawa. Ito tayo magluluto ni Papa. Gisahin na po natin yung luya. Luya. So natin bawang. Sabayan na, sari sibuyas. Pinagsama-sama ko na po. Masarap din naman yan. Nasusunog-sunog na po yung mga rekado. Igisan natin itong manok. So naghugas ako ng kamay. Baknain na natin. Nilipat ko po sa malaki-laking kaserola. Kasi baka hindi natin masabawan ng ayos. Tabigan na po natin. Lumambot siya. Kasi masarap yung masabaw. Natin puminta. Lagyan natin ng patis. Mas gusto ko ang lasa ng asin. Yan. Dagdag na lang po mamaya pag kulang po. Kasi maglalagay pa tayo ng mga gulay. Saka ng kabuti. Harapan natin. May kay. Kabuti at kamote. Yan. Ito po. Tinanggal ko po yung kanyang ugat. So, ibabad natin sa tubig. Balatan na po natin yung kamote. Para abot mo ngayon. Pag kulo doon, nalagay natin. Grabe. Grabe po, ang pawis po. Sobrang init po. Kahit binuksan ko na po yung CR. Kasi pag binuksan yung ilaw ng CR, kasama po yung exhaust fan. Iba po yung panahon talaga ngayon. Parang pag ganito tahimik na panahon, may parating po yung malakas na hangin at in Jesus name, sana ay lumihis. Hindi ko pa po alam kung anong pangalan ng bagyo. Hindi po ako mahilig magtingin ngayon. Pero bali-balita sa mga kasama ko. At kanina nga po, nagkakot kami ng mga drum. Tinali namin, tapos nilinis namin yung mga bubong. Hindi naman po ako na sa ganong trabaho kahit factory worker o machine operator yung nasa kontrata ko. So hindi po ako maarte sa trabaho. Lalo walang trabaho kung ginagawa masyado. At lalo ganyan, kumpanya namin yun. May malakas na ulan. Tapos pag hindi nalinis yung mga drainage pala ang tawag sa mga mga daluyan ng tubig sa bubong, drainage. Nilinis po namin yung drainage sa bintana. Kasi yung patakan niya mayroong pinakang alulod at may mga butas siya. Puno po ng mga dahon. Tinanggal namin kayo na. Tagal namin. At siguro nakikita ni na wala tayo na initan. Pwes na pwes din ako. Kami. Nagpa-milk tea yung amo namin. Pero lagi naman siya nagpa-milk tea. Pero saktong-sakto yun. Tapos nagpa-KFC pa. Parang pasasalamat din niya doon sa nag-resign na isa. Kasi mahina na yung company namin. At kaya yun. Suportahan niyo po ako sa vlog ko. Sa hindi po nagsasubscribe. Kahit nanonood po ngayon. Pakasubscribe po. Hindi po natin alam kung uuwi ako sa Pilipinas kung humina yung company namin. Para handa po tayo. At isa pa, yung nangyayaring gulo sa China sa Taiwan. Ito po yung kabuti. Ito po yung kabuti sa kamote. Kuluan na po kayo na pa at tingnan natin kung malambot na. Lagay na po natin lahat. Yung kabuti po, iniwahawa ko ng ganito para sama-sama pa rin sila. Tikman po natin kung tama na yung timpla. Pag hindi pa okay, lagyan po natin ng dagdag. Kulang na konti. Lagyan natin ng konting salt. Tapos tingnan po natin yung kamote kung malambot na. Yun, malapit na po. Siguro mga 2 minutes po o 1 minute okay nito. Okay lang po lumambot yung kabuting yan kasi ito po ay matigas-tigas po yung ganyan mahabang kabuti. Sarap na po. Ayan, ito lang po yung ulam namin, no?
po kami. Yan, hapunan. Hapunan, sakto na yun sa amin. No? Okay na to. Ayan. Kasalo natin si Papa Ryan at ito pala yung ating luto. Ayan. Kala nyo ha. Mukha ng kanin no. O, tiyan at may camera. Kain po tayo. Kunti lang kanin natin ngayon. Magsabog tayo. Paborito ng kamote. Sarap to. Try po ninyo, sarap. Isa sa patatas, mas okay po yung kamote. Mas masustansya pa. Sustansya. Yung pinarito nung ano sa atin, yung pinagbilhan natin. Oh, masarap po pala yan. Yung Piprito. mushroom, piprito. Gabi ngayon, tama na po ito. Nakaluto na po tayo at nakahayi na. At kakain kami pero bago ang lahat, pray tayo. Ayan, Father God in heaven, the name of your Son Jesus Christ, Lord, maraming salamat pa sa buong araw na ginawa mo, sa lahat naming ginawa at sa mga pinuntahan. Tapos namin, maraming salamat ikaw Lord ang siyang gabay namin. At nagpa-pray din namin Lord ang parating na bagyo na nawa Lord ay hindi namin naranasan Lord at lumihis sa bansang ito at sa lahat ng bansang madaanan niya. Patatagin mo Lord ang buhay at mga bahay Lord ng mga lahat ng nadaanan nito. Patuloy na declare Lord na payapain mo Lord ang nangyayaring digmaan dito sa bansang Taiwan. At ang aming kumpanya, pasalamatan namin na ikaw Lord ang naghahawak at patuloy mong palakas uli ang bansang Taiwan. Ang lahat ng OFW rito ay managana sa inyong mga blessings. Salamat Lord at ang viewers namin ay ganun din, pray din namin na pagpalain mo. Ganun lalong higit ang mamahal sa buhay. Thank you in Jesus name. Amen. Amen. Po tayo. Let's it. Higit tayo. Ingat po tayo sa bagyo, mga nandito po sa Taiwan. Sabi ay ano Lord, bukas ang dating o kaya sa Wibis. Sarap. Tinali na namin kanina yung mga lata-lata. Tulong kayo ng driver, no? Mainit pala pag ano, pag wala electric fan. Paligo ng pawis eh. Baka kasi init ngayon kumpara nung mga nakaraang taon. Ano po na experience yung ganito kainit. Pero mas maganda yon, mas masisip-sip yung init, yung snow na natutunaw. Kasi kung hindi po mag-init ng ganun, yung mga yelo, hindi po matutunaw. Hirang na ano siya sa lupa na, dalaw eh. Pero na puro pang merienda, ano? Ayun na, napansin ko nga eh. Masasarap pati yung pang merienda. Milk Mamahalin tea, yung inumin. KFC. Tapos meron pong matamis. Oh, yung parang Kain mamon. po, unang sabaw para po sa inyo. Panibago eh. Alam mo kung bakit? May alis ka na eh. Hindi yun. Hindi ako. Si ano? Yung Taiwanese. Yung Taiwanese. Magre-resign. Pero nagbasa na. Oo, kasi tinuturuan na yung Si Aching, kaya pala si Aching kanina ano. dalawa tinuturuan pati. Imbis na mag-resign nga naman yung isa, marunong na isa. Dalawa na tinuturuan. Si Jidot. Biglaan niya tayong resign niya no. Ilan bang araw ang pag-resign? 1 month? August, wala na yung August 1. Baka nga magayahan yung iba. Okay pa yung kung yun mag-resign. Huwag lang mag-resign si Bruce Lee, yung ano Ethan. Kasi Moshing, saka si Taba ano. Nandun yung utak ng mga machine eh. Si Archin, resign din October. Aching? Oh, tinuturuan siya eh. Sabi niya. Nagsabi siya, baka nagbabalak siya. Papataas yun. Kasi dito mga paps kapag umalis sa trabaho, hindi po sila mahirapan maghanap ng papalitan trabaho. Very easy lang po silang kahanap ng trabaho pa man. Nasa hanap po silang medyo okay po yung sahod. Pinapunta daw na ngayon ni Xiaokaw. Ngayon pa lang natin banggitin yung pangalan baka nanonood. Nanonood yun. Yung magre-resign na lang. Yung magre-resign na Taiwanese is medyo mataas. Yung sahod niya dyan is 37. Yung pupunta niya 42. Medyo mataas nga naman. Driver siya ng hotel daw. Tapos yung nangyayari po kasi dyan sa mga Taiwanese namin kasama, 37 yung sahod nila. Pag yung wala silang pasok, pakaltasin pa yun ano. Kaya hindi naman perfect lagi isang buwan. Malit sa kanila yung 37. Binabawasan pa pag walang pasok ng May Friday. mga binabayaran sila, mga loan. Ay, loan, yung mga yung hinulog-ulog ng bahay, kotse. Kaya kaawa din sila, kaya talaga naghahanap-hanap. Yung dito sa Taiwan, di lang mas maganda malaki-laki sahod dito. Parang sa Manila din yung mga tao dito eh. Tapos si Bruce Lee, laki-laki sahod sa part-time.
Nataasan din sila sa ano. Yun po yung epekto talaga ng ano, ang nangyayaring Simula nung global. nagka-COVID. Saka yung nangyayaring itong war. Biyabanatan ng ano, hindi digma ang dugo sa dugo, kundi ekonomiya yung pinapabagsak. Isip ngayon ang nagana sa digmaan. Kaya yung iba ang hinihintay nila ano, yung mga bombang parating. Siguro pag ano yon, nag-init na, pero ngayon nangyayari na po ang digmaan. Sabi na hindi pa nag-isip, nangyayari na po digmaan po sa isip, ekonomiya napabagsak. Ekonomiya po pinapatay ng China at Taiwan. Hindi kinukuha yung produkto. Gaya sa amin, made in China yun. Discard nila kung paano makalusot yung Taiwanese kung paano nila. Yan, dami din nag-lay off. Ginagaya ng China yung Amerika kasi ganyan yung atake ng Amerika, utak. Pabagsakin ng isang bansa sa pamagitan ng pag-hold ng mga dollars, mga ano, economy. Pero bagyo, kalikasan siguro yan, no? Hindi pa marunong gumawa ng bagyo ng China yata. Hindi magagawa ng kahit sino nga yung magawa. Lindol, pwede pa. Lindol, no? Kahit sino pwedeng gumawa ng lindol. Gawa tayong lindol. Sa Pinas ba dumaan ang bagyo? Diba? Tapos nagpunta na dito. Pilipinas, daan talaga ng bagyo yan. Kaya pala sa Cavite, baha na doon sa parting... Kaya yung mga ano, yung mga negosyante, pag may bagyo, lugi. Magkasaka. Kasi yung Pilipinas, yung mundo, yung Pilipinas, nakatayo doon sa may ring of fire. Kaya Daanan. mga palaisdaan, ano, yung mga nadadali rin, ano. Daanan ng mga samang panahon. Yung probinsya namin, daanan talaga, laging kasama sa bagyo. Hindi cool. Pero may sumisid nun ng island natin. Puro bato daw talaga Sulit na sulit. Walang pagtaas ang dagat kasi ang kapal ng bato niya. Hindi magtutsunami. Hindi. Ba't sinisid? Inaral. Parang pinag-aralan kasi baka daw lumubog biglaan. Hindi katulad ng Taiwan. Dating isla daw to. Dating nakalubog. 5 million years. Lumutang lang. Lumutang.